Sabi mga kababayan dito sa balita, 3.6 billion pesos worth ng shabu na kumpiska mga kababayan ng ating mga authorities na nasamsampo ng ating mga authorities sa Pampanga. Ang sabi, ito na mga kababayan yung pinakang malaki, the biggest so far mga kababayan na nasamsam ng mga authorities sa ilalim ng ating sakalam na Pangulong BBM. BBM. Sabi ko sa inyo, walang angas mga kababayan yung ating Pangulo, walang yabang sa katawan. Pero makikita ninyo ang seryosong kampanya ng kanyang administrasyon laban sa droga. Tahimik lang siya mga kababayan. Yan po. Napakarami, 3.6 billion worth ng shabu. Kita ninyo? Ang tambak mga kababayan, parang tambak ng mga sinakong bigas. Ganyan karami, mga kababayan. But before ko ibigay sa inyo yung buong kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para sa tuloy-tuloy na pagbangon ng bagong Pilipinas. At like and share na rin po ninyo para marami yung makapanood ng ating video. Yan po mga kababayan. Ang napakalaking nasamsam na droga. Sabi dyan sa balita, agents guard 530 kilos of shabu concealed in Chinese tea packs which were seized in a raid on a warehouse in Mexico's Pampanga. Kahapon lang po, mga kababayan, no? Ganyan karami. Yung war on drugs po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, ay napaka-epektibo. Pero tahimik lang po siya. So sabi rito, this is the biggest cuts anya so far under the Marcos administration, sabi po ni DOJ Secretary Crispin Remulla. The shabu was intercepted by the Bureau of Customs, Port of Subic, in collaboration po sa National Bureau of Investigation, saka sa Philippine Drug Enforcement Agency and the Department of Justice. Congratulations po sa ating mga authorities. Pero bantayan ninyong mabuti po, Secretary Remulla. Baka madali ng mga ninja cops. I-recycled. Tulad yung mga nauna. Di ba? So sabi rito, the 530 kilos of methamphetamine placed in mixed red tea bags and golden tea bags were placed inside brown boxes that also contained either a bag of chicharon or bag of dried fish. Yun ang strategy po. Nakalo po sa tea bags ng chicharon ay dried fish. Yung mga tea bags pala. Yung mga tea bags ng shabu nakahalo sa mga kahon-kahon ng chicharon at dried fish. Kasama pa, mga kababayan, yung mga cases ng soft drinks in sacks of feed with markings in Thai language. Inihalo po nila para maitago. Ayan po yung strategy nila. So sabi rito, Remulla said, the operation at the warehouse in Purok 5, Barangay San Jose, Malino, doon po sa Pampanga, was a result of multi-agency operation na pinangunahan po ng National Bureau of Investigation. We expect Anya to be carrying out more operations of this nature in ports because most of these drugs are brought here via the customs, via containers, or via shipments being brought into our ports. Paliwanag mga kababayan ni Remulla. Suspetsahan niya namin na
85% nitong mga droga, mga kababayan, pinapadaan sa mga puerto, sa mga ports, mga kababayan. Yung operasyon po, sabi ni Remulla, initiated following a derogatory report from the Bureau of Customs Intelligence Group resulted in the seizure of 530 packs na ang laman, mga kababayan, naglalaman ng approximately 1 kilos of shabu bawat isa. Ito raw, mga kababayan, na illegal drugs ay nakatago within a container originally declared to contain 881 bags ng mga animal feeds galing po sa Thailand. District Collector Siriaco D.G. Ogay promptly issued a warrant of seizure in detention on September 23. The seized drugs were immediately handed over sa PIDEA po, followed by the execution of a controlled delivery operation by the National Bureau of Investigation at sa kanang PIDEA. In this significant operation anya, law enforcement agencies successfully apprehended 3.6 billion worth ng shabu, delivering a major blow to drug trafficking dito sa ating bansa. The collaborative efforts anya of our dedicated teams, commencing with the BOC and CAID, TF, at saka notably the NBI sa PIDEA, underscore our commitment to combating the illegal drug trade and safeguarding our communities. Payag, mga kababayan, ni Ogay. Sabi niya rito, under the leadership of Customs Commissioner Bienvenido Rubio, the agency remains resolute in adhering to President Marcos' directives to bolster border protection capabilities and prevent the entry of illegal drugs and other dangerous substances dito sa ating bansa. Eh, yung mga nagsasabi na after na magtapos yung turno, mga kababayan, ni Maudigs, napabayaan na niyan yung war on drugs. Saka yung mga minions, mga kababayan, ni Maudigs, gustong i-recommenda si Maudigs, mga kababayan, na gawing drugsar. Kasi pinapalabas nila, mahina yung ating war on drugs under the administrasyon ng ating Pangulong Bongbong. Hindi po totoo ang kwento ng mga minions ni Maudigs. Patibong lang nila, mga kababayan, yon para pag kinuha po, limbawa, naisa nila yung ating Pangulong Bongbong, kinuha, ayon, madadamay po yung ating Pangulo. Naghanap lang po ng damay po sa ICC. Di ba? Hindi nila maisan. Wise po yung ating Pangulong Bongbong. So sabi rito po, investigators already have a list of persons involved in bringing in the drugs in the country. Sabi po ni Justice Secretary Remulla, adding that foreigners are definitely involved anya, as the shipment came from Thailand and the packaging has Thai language. It's an international syndicate anya we're talking about. It's very sophisticated and has become a world menace. While Remulla said it is too soon anya to say if government personnel are involved, he believes that there is already an infiltration of a syndicate sa ating gobyerno. Malamang po, matagal na to. Kaya nga po yung mga previous cases ng pagkasamsam ng droga po, ayun, ni-recycle po, involving Ninja Cups. So sabi rito sa balita, according to NBI, the shipment arrived at Subic Port on September 18 from Thailand on board the vessel Sitsi Shiko. The NBI is already coordinating with the DOJ's National Prosecution Service
in preparation for a case for violation of Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ngayon, nagsasagawa na rin sila ng financial investigation along with the Anti-Money Laundering Council against corporations that are believed to be acting as conduits to traffic the seized drugs. Ayan po, mga kababayan. Kaya makikita ninyo ngayon talagang seryoso yung ating Pangulong Bongbong Marcos labanan yung lahat ng uri ng sindikato at siyempre yung mga sangkot, pati yung mga taga-gobyerno. Una yung sa smuggling na mga agri-products, ngayon po dito naman po sa illegal drugs. Saka siyempre tuloy-tuloy yung cleansing sa ating mga kapulisan. In fact, yun po yung maigpit na tawag dito, utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan po yung sabi ng ating Pangulo. Marcos tells police generals, lead by example on ethics, respect for human rights. Pati sa pati sa respeto ng human rights. Kaya under the Marcos administration, war on drugs po, walang AGK. Diba? Yan po ang sabi ng ating Pangulo. There's no room for corruption in human rights abuses in government. President Marcos Jr. reminded the newly promoted police officials about his zero tolerance policy for corruption and rights abuse within the Philippine National Police and other government agencies. Yan po yung ating Pangulo, mga kababayan. Nire-respeto po yung karapatang pantao ng ating mga mamamayan. So sabi niya, we have said it before and it remains true. We do not tolerate corruption on human rights abuses in the PNP. Marcos said in an Instagram post, our new officers aim to earn and maintain your trust in order to be effective in their enforcement of the law. He told the police generals to ensure all cops uphold the highest standards of ethics, professionalism, and respect for human rights. Ayan po, I also expect that you will lead by example so that every officer and member under your command will adhere to the same principles. You must likewise nurture a bond of mutual respect and support where the people have faith and confidence in their police force. Yan po ang sabi ng ating Pangulong Bongbong. Talagang BBM lang po ang sakalam, mga kababayan. Ayos, yan man lang po. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? O ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.